Nakakulong ako sa sertipiko ng kasal at malamig na lapida sa Fengtian Mansion ng 2 taon araw ng kasal. Wala lalaking ikakasal, puting bandila at malungkot na mukha biyanan ko, Gang, Lu, at mahigpit. Inutusan ako ni Gang, Lu, na buhati ng lapida na may pangalan ni Lu Jingyan at ginawa ang lahat ng seremonya sa ere. Ang aking stepmother na si Liu Yuro ginamit ang buhay ng aking ina at nakababatang kapatid para pilitin akong pumayag para sa aking mapagmataas na kapatid na babae na si Lin Ruowei na magpakasal at maging biyuda sa kasal na ito. Hinawakan ako ni Ging, Lu sa kamay noon at nagsalita siya ng diretsyo. Sinabi niyang alam niya ang aking paghihirap basta't magiging masunurin ako at magbabantay ng 3 taong pagluluksa para sa kanyang anak. Bibigyan niya ako ng divorce papers plus isang halaga na sapat para dalhin ko ang aking ina at nakababatang kapatid at lumayo. Isang kompensasyon para sa isang tahimik na buhay. Naniwala ako sa mga salitang iyon. Kung tutuusin, sino ang magkakagalit sa isang biyuda na patay ang asawa, lalo na ako pa ay isang kilala sa buong Fengtian na ang mahiyain at tahimik na anak ng pamilyang Lin. Ang anak na babae na hindi karapat-dapat sa publiko. Kaya, ginawa ko ang aking sarili na isang dekorasyon sa lumansyon. Pinapunta nila ako sa silangan. Hindi ako naglakas loob tumingin sa kanluran. Lu Jingye, ang aking mapagmataas na hipag, ay gumagamit ng iba't ibang paraan para saktan ako ng salita. Ako'y yumuko na lang. Pinipilipit ng aking mga daliri ang laylayan ng damit. Isang tangang itsura na parang malapit ng umiyak sa takot. Ang mga katulong ay nagchichismis sa likod na ang batang ginang ay hindi matalino. Binaliwala ko na lang. Inilagay ko ang lahat ng aking katalinuhan at pagkalkula sa ilalim ng mukhang tanga na ito, ang maliit na buwan ng allowance. Inipon ko at pinagtipid. Palihim na ipinagkatiwala kay Mama Zhang ang tanging mapagkakatiwalaan na ilabas at ipalit sa maliliit na gold bars at itago sa lihim na compartment sa ilalim ng aking kama habang dumarami ang mga gintong bar. At wala pang 1 taon ang natitira sa 3 taong kasunduan kung saan ako titira pagkatapos umalis sa Fengtian at kung anong maliit na negosyo ang gagawin. Naisip ko na, sumulat pa ako ng liham sa aking ina ng palihim na magtiis pa siya. Malapit na ang katapusan ng paghihirap. Ngunit ang plano ng tao ay hindi katulad ng plano ng langit. Sa hapon ng Daglagas ng taong 1928, nakaupo ako sa tabi ng bintana at nagkalkula sa isip. Kinakalkula kung magkano ang matitipid ko ngayong buwan. Sa labas ng mansion, biglang naging magulo na parang sumabog ang kaldero. Una ay ang matinis na busina ng sasakyan, kasunod ang magulong yabag ng mga paa. Masiglang sigaw. Ang tunog ay lumalapit mula sa malayo, parang alon na bumaha sa bawat sulok ng mansion. Ang mga katulong ay sumisigaw. Bumalik na ang Young Marshal. Hindi patay ang Young Marshal. Nahulog ang sinulid sa kamay ko. Nanigas ako sa upuan. Parang may tugtog sa tenga ko. Paulit-ulit na lang sa isip ko. Bumalik na ang batang general. Paano nangyari? Hindi ba sabi na matay siya sa digmaan 2 taon na ang nakaraan? Wala man lang nakitang labi? Bigla akong tumayo, pero nanghina ang mga binti ko. Sumilip ako sa bintana. Gulo na ang bakuran. Nagkakagulo ang mga alila, nagbabalitaan, galak sa kanilang mga mukha. Si Ginang Lu ay inaalalayan ng alila. Pasuray-suray na tumakbo papunta sa pintuan, ang taong laging mahinahon. Ngayon, nakalugay na ang buhok. Si Lu Jingyue ay umiiyak at sumisigaw. Parang paru-paro, siya ang nauuna sa lahat. Buong mansyon ng Lu ay nag-aapoy sa kasiyahan. Nanginginig. Ako lang, parang binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Malamig na malamig. Ang langit sa puso kong may kaunting pag-asa. Gumuho na lahat. Ang aking ginto. Ang aking kasulatan ng diborsyo. Ang pinlano kong kinabukasan. Kasama si inay. At ang bunso, tatakas. Lahat ay wala na. Tinitigan ko ang lalaking pumasok na napapaligiran ng maraming tao. Nakasuot ng unipormeng militar. Puno ng alikabok. Medyo sira-sira. May pagod sa mukha dahil sa sugat. Ngunit ang tindig ay tuwid pa rin tulad ng pine tree. Malalim ang mga mata, matitigas ang mga linya ng mukha, tumugma sa malabong larawan sa altar. Ngunit mas marami ang pinagdaanan sa digmaan kaysa sa larawan, ang talas, at hindi masukat na lalim. Bumalik siya, ako na parang byuda, habang buhay pa ang asawa, biglang naging pinakamalaking katatawanan. Si Ginang Lu ay yumakap sa kanya, umiiyak, na halos mahimatay. Si Lu Jingyue ay humihila sa manggas niya, hindi binitawan. Tahimik niyang inaalo ang ina at kapatid na babae. Ngunit, ang kanyang tingin ay parang malamig na searchlight. Dahan-dahang nag-scan sa buong paligid. Pagkatapos, napunta sa akin. Nakatayo ako sa lilim ng pasilyo. Nakasuot pa rin ng simpleng damit sa kamay ko. Walang malay na hawak ang nahulog na piraso. Sinisikap kong gumawa ng ekspresyong bagay sa aking persona, natulala at hindi alam ang gagawin. Pero ang mukha ko ay matigas na parang tabla. Ang kanyang tingin ay tumigil sa aking mukha ng ilang saglit. Walang init, wala ring emosyon. Pagkatapos ay umalis na. Parang ako ay isang punong hindi mahalaga sa bakuran. Nang gabing iyon, nagdaos ng malaking handaan ang mansyon ng Lu.
Sabi para batiin ang batang general. Pero sa totoo, maraming dumating para alamin ang totoo. Ang mga nagnanais na makipag-ugnayan ay halos sirain ang pintuan. Wala akong karapatang umupo sa pangunahing mesa. Hindi rin ako tinawag ni Ginang Lu. Masaya na akong magtago sa aking maliit na bakuran. Nakatitig sa nanginginig na ilaw ng kandila. Nasira ang plano kong tumakas. Ano ang gagawin ko ngayon? Magpatuloy na magpanggap na tanga pero buhay na siya ngayon. Isang buhay na asawa. Paano na ako magiging asawa? Ang pangako ba ni Madam Lu ay tuloy pa rin? Magulo ang isip ko. Hating gabi, tapos na ang piging, tahimik na ang paligid. Biglang may kumatok sa pinto ng aking bakuran. Pinuksan ni Nani Zhang, may takot sa boses niya. Puminto ang tibok ng puso ko. Muntik kong mabitawan ang tasa. Pag-angat ng tingin ko, nakita kong pumasok si Lu Jingyan. Pumasok siya. Nakasuot ng malinis na damit. Bawas ang matinding aura, pero naroon pa rin ang lakas niya. Mula nang mabalitang, patay na siya? Ngayon lang, kami totoong nagkaharap. Walang ibang tao. Kusang lumabas si Nani Zhang. Tumayo ako. Napapahawak sa dulo ng damit. Yumuko ako. Di makatingin. Huminto siya ilang hakbang sa akin. Hindi lumapit. Malamig ang boses. Walang emosyon. Parang nag-uutos lang ng trabaho. Sinabi niyang nakabalik na siya. Kalimutan na ang nakaraan. Mula ngayon, manatili ako sa bakuran ko. Aasisikasuhin niya ang hukbo. Kanya-kanya kami ng tungkulin. Walang pakialaman, walang kamustahan, walang paliwanag, lalong walang diborsyo. Pagkasabi noon, tumingin siya. Nakatungo pa rin ako. Nagkukunwaring tangat duwag. Mahina akong tumango kasing hina ng lamok. Mukhang satisfied siya sa reaksyon ko. O mas tamang, walang pakialam. Tumalikod at lumabas. Sa may pinto, huminto siya sandali. Hindi lumingon. Sinabi lang na mag-approach kay Nani Zhang o kay Madam kung may kailangan. Pagkatapos, nawala na ang anino niya sa dilim. Nagsara muli ang pinto. Ako na lang at ang kandila ang naiwan. Dahan-dahan akong umupo. Malamig ang pawis sa kamay. Ang sinabi niyang walang pakialaman, sa isang salita lang, tinakpan ang lahat ng pag-asa. At daan ko, pabalik. Ang diborsyo, di man lang nabanggit. Kay Madam Lu naman, mukhang wala na ring pag-asa. Buhay ang anak niya. Paano niya papayagang umalis ang tangang tulad ko para lang pagtsismisan ng iba? Sa mansyong ito, mukhang di na ako makakalabas pa. Huwag mag-istorbo, nasabi ni Lu Jingyan, parang biro. Bumalik siya. Naging awkward ako. Komplikado ang tingin sa akin ni Ma'am Lu. Lalong tumindi ang pangaapi ni Lu Jingyue. Akala niya, akong tangang hipag na ito ay lalong hindi bagay sa bayani niyang kuya. Nang hapong iyon, pumasok siya sa kwarto ko. Nakaupo ako sa may bintana. Hinahawakan ko ang lumang ipit na pilak na iniwan ng nanay ko. Ito ang tanging alaala na dinala ko mula sa pamilya Lin. Matalas ang mata ni Lu Jingyue at inagaw niya ang ipit habang nagsasabi ng mga masasamang salita. Nagkunwari siyang nadulas ang kamay. Nahulog ang ipit sa sahig na ladrilyo. Ang maliit na bulaklak ng plum sa dulo ng ipit ay biglang nabasag. Tinitigan ko ang nabasag na ipit sa sahig. Ang bisi ng pagtitiis sa aking isipan. 2 taong hinanakit, galit at ang desperasyon ng sirang plano. Biglang bumuhos sa akin ang lahat. Bigla akong tumayo. Isang hakbang, lumapit ako. Sa gulat na tingin ni Lu Jingyue, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang pulso. Napakalakas ng pagkakahawak ko. Napasigaw siya dahil sa sakit. Tumingala ako. Wala na sa mukha ko ang dating takot at blanko. Tinitigan ko siya ng diretso. Pinapulot ko siya ng dahan-dahan. Humingi ka ng tawad. Natigilan si Lu Jingyue. Siguro hindi pa siya nakakita ng tangang nagagalit. Napahiya siya at nagalit. Pilit niyang tinangkang kumawala at itinaas ang kamay para tamaan ako. Sa sandaling iyon, isang malamig na sigaw ang narinig mula sa pintuan. Si Lu Jingyan ay bumalik ng hindi ko alam. Nakatayo siya sa pintuan, nakasilaw, hindi makita ang ekspresyon. Unang napunta ang tingin niya sa kamay kong mahigpit na humahawak kay Lu Jingyue at lumipat sa nabasag na ipit na pilak sa sahig. Sa wakas, nanatili sa aking mukha. May narealize ako. Nabigla ako. Agad ko siyang binitawan. Mabilis kong ibinaba ang aking mga mata. Gusto kong magtago muli sa aking shell. Ngunit, ang tingin ko kanina ay malamang hindi na maitatago. Sumugod si Lu Jingyue para magreklamo. Sinabi niyang sinigawan ko siya at sasaktan ko raw siya. Hindi pinansin ni Lu Jingyan ang kanyang reklamo. Tinitigan lang siya. Sa tonong walang pag-aalinlangan, inutusan niya siyang bumalik sa kanyang bakuran. Huwag ka nang mang-istorbo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lu Jingyue. Sa hindi makapaniwala, umiyak siya at tumakbo palayo. Kami na lang dalawa ang natira sa kwarto. Nakayuko ako. Naramdaman ko ang kanyang tingin na nakatuon sa aking ulo. May pagsusuri at pag-usisa. Hindi niya ako tinanong tungkol sa ipit at hindi niya ako tinanong kung bakit ako nagkaganyan. Natahimik siya saglit. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Yumuko ako. Unti-unti kong pinulot ang mga piraso ng ipit. Inipon ko sa aking palad. Nasugatan ang aking mga daliri sa matatalim na piraso. Lumabas ang dugo, pero hindi masakit. Ayon sa patakaran, kailangan akong isama ni Lu Jingyan sa Lin. Ayaw na ayaw ko.
pero magpapanggap lang akong tanga. Sumunod sa tabi niya, sa harap ng pinto ng Lin, ang ngiti ni na Liu Yuru at Lin Ruowei. Peke, para silang may makeup na bumabagsak. Si Liu Yuru, pilit nakikipag-ugnayan ang mga mata ni Lin Ruowei. Parang didikit na kay Lu Jingyan. Lumapit si Liu Yuru para hawakan kamay ko. Iniwasan ko. Wala siyang pakialam. Lumapit kay Lu Jingyan. Bumubula ang bibig sa papuri. Iniimbitahan kami sa loob. Sa hapagkainan, sobra-sobra ang pag-aalaga ni Lin Ruowei. Nag-aabot ng putahe. Nagbubuhos ng alak. Ang boses niya, parang lalambot-lambot. Nagpalit siya ng bagong bestida. Kulot ang buhok, uso. Nilagyan niya ng liempo ang platito ni Lu Jingyan. Tumitig sa akin, bumuntong hininga. Sabi simula bata hindi ako marunong mag-alaga. Tahimik ang ugali. Parang sinasabi na, pabigat ako sa pamilya Lu. Yumuko ako. Dahan-dahang kumakain ng kanin. Hindi man lang nag-abot ng pinggan. Sumagot ng mahina. Lalo siyang nasigla. Kumuha ng serving spoon. Binigyan ako ng matabang balat ng liempo. Boses, hindi malakas, hindi mahina. Sakto lang, naririnig ng buong mesa. Sabing kumain daw ako ng marami. Tingnan mo ang payat ko. Parang sinasabi na, mahigpit ang bahay ng Lu. Hindi tulad dito na malaya. Parang nag-aalala lang. Pero totoo, sinasabi na hindi ako marunong. Walang alam sa tamang asal. Tiningala ko. Mukha ko, ganun pa rin. Nagmumukhang tanga. Mahinang sabi, masyadong mataba ang balat. Pagkain ko, magtatai ako. Sabay, dahan-dahan kong inalis ang balat ng liempo. Inilagay sa platito ng buto. Ang galaw, malamya. Nadulas ang chopstick. Ang mamantikang balat, biglang nahulog sa bagong damit ni Lin Ruowei. Napasigaw ako, nagmamadaling tumayo. Gusto kong punasan, pero natumba ko ang bowl ng sabaw. Kalahating sabaw, direktang tumapon sa hita niya. Napasigaw siya sa init. Tumalon. Ang bestida, may mantika sa harap. Sa hita, umuusok pa. Nakakahiya. Sobra. Umaitim ang mukha ni Liu Yuru. Ako naman, parang sobrang takot. Puno ng luha ang mga mata. Nakatayong walang magawa. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Iyak ang boses. Sabi, bobo ko ang kamay. Malamya. Nanginginig sa galit si Lin Ruowei. Tinuturo ako. Gusto akong murahin. Pero nang makita ang malamig na tingin ni Lu Jingyan, napilitang pigilan. Namula ang mukha. Parang atay. Inilapag ni Lu Jingyan ang chopstick. Kinuha ang panyo. Hindi para kay Lin Ruowei, kundi ibinigay sa akin. Walang emosyong sinabing, punasan mo ang kamay mo. At okay lang. Hindi man lang niya tiningnan ang nahihiyang si Lin Ruowei. Tumingin siya kay Liu Yuru. Nananigas ang mukha at mahinang sinabing mahiyain ako. Ganyan din daw ako sa bahay. Sanay na siya, tuwasang sa handaan ng pamilya. Lin, hindi ako panatag kumain. Mas masakit pa ito kaysa sampalin. Napilitang ngumiti si Liu Yuru at sinabihan si Lin Ruowei na magpalit ng damit. Tiniis ni Lin Ruowei ang galit at sakit. Tiningnan ako ng masama at tumakbong, umiiyak. Pero nawalan ng gana kumain, si Lu Jingyan. Tumayo siya at sinabing mukhang hindi maganda ang handaan ngayon. Abala siya sa military kaya ako muna niya iuuwi. Nag-alala si Liu Yuru. Hindi pa siya nakakalapit. Parang naalala lang ni Lu Jingyan. Kumuha siya ng kahon sa aid at inilapag sa mesa. Sabi niya, regalo raw ito para kay Liu Yuru. Ilang araw kong binabanggit. Sabi niya, malamig daw ang katawan ko. Kaya humanap siya ng magandang ejaw. Binuksan ang kahon. Ang laman ay magandang klase ng ejaw. Medyo gumaan ang mukha ni Liu Yuru. Dagdag ni Lu Jingyan, naaalala ko si Lin Sheng na masipag mag-aral. And, go, dapat may magandang papel at panulat. Nagbigay ulit ang aid ng isa pang kahon. Ang laman ay imported na fountain pen at makapal na stock ng mataas na klase ng papel. Sabi, para kay Lin Sheng, natigilan si Liu Yuru. Tumingin ulit siya sa akin na nakatago pa rin sa likod. Parang nakalunok ng langaw ang ekspresyon. Pinilit niya akong mag-asawa para sa kanya. Pinagmalupitan niya ang nanay ko at kapatid. Pero ako, mabuti ang ginawa ko sa kabila ng masama. Si Lu Jingyan pa mismo ang nagdala ng mamahaling regalo. Kapag nalaman ito ng iba, lalo pang lalala ang pangalan niya bilang malupit na madrasta. Pilit na ngumiti si Liu Yuru. Sabi niya, ang thoughtful mo, sabay sabi ni Lu Jingyan. Naihatid na ang mga gamit. Hindi na kami makakaabala at sinenyasan akong sumunod. Mabilis akong sumunod. Pagdating sa pintuan, tanga akong lumingon at kumaway kay Liu Yuru. Babalikan ko kayo. Tuluyang nanigas ang ngiti ni Liu Yuru. Lumabas kami ng bahay ng Lin. Sumakay sa kotse. Saka ako lihim na napabuntong hininga. Nakaupo si Lu Jingyan sa tabi. Nakatingin sa harap bigla siyang nagsalita. Tama ang pagkakabato mo ng sabaw, tama rin ang temperatura. Hindi makapaso, pero sapat para makahiya. Nailang ako sa sinabi niya. Sumilip ako sa kanya. Matigas ang linya ng kanyang mukha. Walang ekspresyon. Pero tila bahagyang ngumiti ang sulok ng labi niya. Sabay sabi niya, sa susunod, pwede kang dumiretso. Ang asawa ni Lu Jingyan. Hindi kailangang sumunod sa kahit kanino. Hinawakan ko ang panyong. May amoy pa niya, uminit ang dulo ng daliri ko. Sa pag-uwi na ito, walang nakuha ang madrasta. At ate sa halip ay nainis lang sila. Nawala ang kanilang dignidad at reputasyon. Ang pakiramdam na ito,
Hindi naman masama. Sinabi ni Lu Jingyan na magdaos siya ng isang handaan. Mag-imbita ng ilang kasamahan at kanilang pamilya. Pinipilit niya akong dumalo. Hindi niya sinabi sa akin ang anumang patakaran. Wala siyang inatas na tumulong sa akin. Alam ko, ito ay isang pagsubok. Gusto niya akong ihagis sa gitna ng mga lobo para makita kung ang tangang kuneho na ito ay magpapakita ng totoong kulay. Sa handaan, ang mga babae ay mabango at elegante. Nakita ako ng mga ginang at binibini. Ang kanilang mga mata ay puno ng walang iling na pagsusuri at paghamak. Suot ko ang inihanda ng ginang Lu. Isang cheongsam na maganda ang tela pero konserbatibo ang disenyo. Tahimik akong nakaupo sa sulok. Di nagtagal, may mga lumapit sa akin. Ang nangunguna ay ang asawa ni Director Wang ng Finance Bureau. Medyo mataba ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nagsasabi ng mga salitang mukhang magalang pero talagang mapanghamak. Sinabi niyang, ako ay maganda at mahinhin. Hindi mahilig lumabas ng bahay. Ngayon ay nakita ka na rin. Pagkatapos ay pinag-alis nila ako ng tsaa para sa lahat upang makakuha ng biyaya mula sa asawa ng batang general. Ang ilang mga babae sa tabi ay nagtakip ng bibig at tumawa. Naghihintay na mapahiya ako. Tumayo ako. Ang aking mukha ay nagpakita ng takot at pagkalito. Medyo nanginginig ang kamay na kinuha ang tsarera gaya ng inaasahan. Aksidenteng nadulas ang kamay. Ang bunganga ng tsarera ay nalingat. Ang tsaa ay hindi pumasok sa tasa. Sa halip, tumalsik ang ilang patak sa mamahaling bordadong sutla na manggas ng Ginang Wang. Sumigaw si Ginang Wang sa gulat. Biglang naging pangit ang kanyang mukha. Sinisi niya ako sa pagiging malamya. Natakot ako at umatras ng isang hakbang. Agad na namula ang aking mga mata. Humingi ako ng tawad nang walang magawa. Sinabi kong, tanga ako, hindi ko kaya. Hindi tumigil si Ginang Wang. Naging matinis ang kanyang boses. Sinabi niyang, hindi man lang ako marunong magtimpla ng tsaa. Tinanong niya kung paano pinalaki ng pamilya Lin ang kanilang anak. Sa kanyang mga salita ay may tinira na ako ay maliit na pamilya, anak ng kabit. Anong magandang pagpapalaki ang inaasahan? Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ang mga titig sa akin ay puno ng paghamak. Sa sandaling iyon, isang nagyayelong boses ang pumutol sa ingay. Malinaw na narinig, si Lu Jingyan ay biglang lumapit na may 2 gwardiya sa likod. Wala siyang ekspresyon sa mukha, pero ang mga mata niya ay matalas na parang espada na dumaan kay Gang Wang. Si G.N.G. Wang ay napatigil saglit at ngumiti ng pilit upang batiin siya. Hindi siya pinansin ni Lu Jingyan. Lumapit siya ng diretso sa tabi ko at natural niyang hinawakan ang kamay kong nanginginig at inilagay sa kanyang palad. Ang kanyang palad ay mainit at tuyo na may nakakapanatag na lakas. Ang tono niya ay mahinahon pero may hindi matatawarang autoridad. Mahina daw ako mula pagkabata, hindi marunong makisama at hindi pa naghain ng tsaa o tubig. Sa mansyon ng Lu, ako ang ginang ng bahay, hindi katulong. Kung gusto ni Gianj, Wang ng tsaa, may mga alila naman na maghahain. Pula at puti ang mukha ni Gianjing. Wang sa kahihiyan, parang gusto niyang lamunin ng lupa. Mabilis niyang inamin na nagkamali siya ng salita. Hindi na siya tiningnan ni Lu Jingyan. Sa halip, tumingin siya sa paligid sa mga panauhing tahimik. Hindi malakas ang boses pero malinaw na narinig ng lahat. Sinabi niya na ang handaan ngayong araw ay para ipakilala sa inyo ang kanyang asawa, si Lin Vanching. Tumigil siya, sandali, at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Sinabi niya na tahimik ako, hindi mahilig sa maingay. Kung may hindi magandang pagtanggap sa inyo sa hinaharap, maaari kayong dumiretso sa kanya, kay Lu Jingyan. Pero kung may mag-aakala na madali akong apihin at magsasalita ng walang galang ay pakikipag-away kay Lu Jingyan, sanay siya sa digmaan, masungit siya at mapagprotekta sa kanyang mga tao. Tinanong niya kung naintindihan ng lahat. Tahimik ang buong lugar. Si Gang Wang na kanina ay mayabang ay halos ibinaba na ang ulo hanggang dibdib. Ang iba ay tahimik na parang takot. Dali-dali silang ngumiti at sumang-ayon. Sinabi nila na ang general at ang kanyang asawa ay nagmamahalan. Nakakainggit. Bahagyang tumango si Lu Jingyan at yumuko upang tumingin sa akin. Biglang lumambot ang kanyang tono. Tinanong niya kung pagod na ako. Sinabi niya na sasamahan niya ako doon para magpahinga. Tumitingin ako sa kanyang matigas na mukha kung saan ang lambot na sa akin lang niya ipinapakita. Parang nawalan ako ng isang tibok ng puso. Tumango ako ng walang malay. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa mga tinging may paggalang o may komplikadong damdamin, umalis kami ng mahinahon. Ang kahihiyan at takot ng buong bulwagan ay iniwan sa aming likuran. Pagkatapos ng handaan ng pamilya, hindi alam kung saan narinig ni Lu Jingyue ang nangyari. Lalo siyang nagalit. Akala niya nagpapakatanga ako't nagpapakyut para makuha ang atensyon ng kapatid niya. Sumugod siya sa bahay ko. Ang sama-sama ng mga sinabi niya ngayon. Pati ang may sakit kong ina ay nadamay. Sinabi niyang ang aking ina ay hamak na mananahi at ang anak na babae
ay karapat-dapat lang sa sirang suklay. Dapat lang nayurakan ng iba sa buong buhay. Nanginginig ako sa narinig. Naubos na ang huling pasensya ko. Hindi na ako yumuko. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Malinaw kong sinabi na huwag isama ang aking ina. Patuloy siyang nambabastos ng mayabang. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang pumutol sa kanya. Pumasok si Lu Jingyan ng malalaking hakbang. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na madilim. Tiningnan muna niya ako. Nakita niya ang aking nakakuyom na kamao at pulang mata. Pagkatapos ay humarap kay Lu Jingyu. Ang tono ay hindi kailanman naging ganito kaseryoso. Pinagsabihan siya na walang asal, pang-iinsulto sa kanyang hipag, paninirang puri sa yumao. Nagulat si Lu Jingyu. Biglang lumuha ang kanyang mga mata. Tinatanong siya kung bakit siya sumusuporta sa tangang ito. Inutusan siya ni Lu Jingyan na tumahimik. Pinagsabihan siyang humingi agad ng tawad sa akin. Si Lu Jingyu ay nasaktan at galit. Tiningnan niya ako ng masama. Nagpadyak at tumakbo palabas na umiiyak. Natahimik ang bakuran. Lumapit si Lu Jingyan sa akin. Napakalapit. May amoy siya ng tabako at malamig na bakal. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang tigas ng kanyang mga mata ay nawala. Pinalitan ng isang komplikadong pagsusuri. At may isang pahiwatig ng paglambot? O baka mali lang ako? Tinanong niya ako kung okay lang ako. Ang boses niya ay mas mahina kaysa kanina. Umiling ako. Nakayuko pa rin ang mga mata ko. Ayaw kong makita niya ang mga emosyong kumukulo sa aking mga mata. Tumigil siya sandali. Parang may sasabihin. Sa huli ay bumuntong hininga na lang. Sinabi niya na sa susunod na dumating si Lu Jingyu, diretsuhin ko raw na sabihin sa kanya. Tumalikod siya para umalis. Tumigil ulit. Dagdag niya na ang suklay na iyon, pinasundo niya ang pinakamagaling na manggagawa para tingnan kung maayos ba. Bigla akong tumingala. Tanging ang kanyang paalis na likod ang nakita ko. Makalipas ang 2 araw, si Lu Jingyan ay nagpatawag sa akin sa kanyang aklatan. Hindi sa panlabas na silid para sa usapin, kundi sa loobang silid kung saan niya hinaharap ang pribadong bagay. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa. Sumenyas na maupo ako. Medyo kinakabahan akong naupo. Patuloy na nagkunwaring mahina. Diretso niyang sinabing walang ibang tao dito. Tinanong ako kung hanggang kailan ako magpapanggap. Naninikip ang dibdib ko. Kinakapa ang laylayan ng manggas. Sabi niya, mula noong mahawakan niya ang pulso ni Lu Jingyu, alam na niyang hindi ako tanga. Ang baso ng alak sa piging ng pagbabalik, ang mga hangal na salita sa handaan, at ang tingin ko noong ininsulto ni Lu Jingyu ang nanay ko. Masyadong maraming butas. Bakit ako nagpapanggap na tanga? Pinilit ba ako ng mga Lin na mag-asawa sa halip? Gusto niyang marinig ang totoo. Tumingala ako. Tiningnan ko siya sa mata. Walang pang-uuyam sa mga iyon. Walang panloloko. Tanging mahinahong paghihintay. Ang 2 taong pagpipigil. Biglang lumuwag. Bumalot ang pagod na parang alon. Ngumiti ako ng pilit. Isang ngiting mas masahol pa sa iyak. Sabi ko, oo. Pinilit ako ng stepmother ko gamit ang buhay ng nanay at kapatid ko. Ayokong magpakasal, pero wala akong magawa. Pira-piraso kong sinabi. Ang pagmamalupit ng pamilya Lin. Panggigipit ng stepmother. Pangako ni Ginang Lu noon. Ang plano kong mag-ipon at tumakas. Hanggang sa huli, pababa ng pababa ang boses ko. Tumulo ang luha nang di mapigilan. Hindi nagpapanggap. Totoo ang sama ng loob. Si Lu Jingyan ay tahimik na nakinig. Walang ekspresyon sa mukha. Ngunit may bahagyang pagyanig sa kanyang mga mata. Tapos na ako. Tahimik ang kwarto. Tumahimik siya ng matagal. Matagal na akala ko nagalit na siya. Pagkatapos, tumayo siya. Lumapit sa akin. Inabot sa akin ang isang malinis na panyo. Pahirin mo raw. Kinuha ko. Nagpunas ng mukha ng basta-basta. Tiningnan niya ako at seryosong sinabi, makinig ka. Pangako ng nanay niya noon. Aaminin, natigilan ako. Tumingin sa kanya. Sabi niya kapag naayos na ang mga problema, maging matatag ang usaping militar. Wala nang gagamit ng pagkakabihag niya. Bibigyan niya ako ng diborsiyo at sapat na pera. Dalhin ang aking ina at kapatid sa kahit saan ko gusto. Tahimik na buhay. Dagdag niya. Bago ito, sa mansyon ng Lu. Wala nang makakapang-api sa akin. Ito ang sinabi ni Lu Jingyan. Pangako ni Lu Jingyan na bibigyan niya ako ng divorce paper. Ewan ko paano nalaman ni Ginang Lu. Tinawag niya ako. Galit na galit siya. Sinabi niya na wala akong utang na loob. Na dahil nakapag-asawa na ako sa pamilya Lu, tanggapin ng kapalaran. Tulungan asawa. Imbes na kumuha ng pera tumakas. Sinabi niya, kakabalik lang ni Jingyan, hindi pa stable ang base. Maraming mata sa labas. Kailangan mo agad mag-asawa ng mayaman at makapangyarihan para palakasin ang posisyon. Para sa akin, manatili ka sa mansion ng Lu bilang second wife. Huwag kang gumawa ng eskandalo ngayon para hindi mapahiya ang mansyon ng Lu. Pinili niya ang may hawak ng tunay na kapangyarihan sa Fengtian, ang anak ni General Gu. Para matauhan ako, pinilit niyang mag-set meeting. Kailangan din akong pumunta. Sa Western Restaurant ang meeting. Ang ganda ni Miss Gu. Naka-western dress siya. Mahusay magsalita.
Ang tingin kay Lu Jingyan, may paghanga at determinasyon. Paminsan-minsan kinakausap ako, malambing ang tono, puno ng tinik salita niya. Kung marunong ako ng piano, kung marunong ako sumayaw ng ballroom, anong western classics nabasa ko? Buong oras nakayuko ako, maliit na kagat ng cake sa harap, pinakita ang sobrang bobo at tuwag. Lahat umiiling o nag-aalangan. Nakaupo sa tapat si Lu Jingyan, walang emosyon ang mukha. Kaunti lang sagot niya kay Miss Gu. Karamihan ng oras, naghiwa ng steak sa plato o tumitingin sa akin. Medyo napahiya si Miss Gu. Ang mukha ni Ginang Lu, lalong sumama. Sa wakas, pinunasan ni Lu Jingyan ang kamay ng napkin. Tumayo siya agad. Sabing, may military duty pa siya. Mauna na siya. Tapos tinawag akong sumama. Para akong pinatawad. Binitawan ko ang tinidor at sumunod. Lumabas ng restaurant. Sa sasakyan, saka nagsalita si Lu Jingyan. Sa boses niya may pagod na hindi halata. Tinatanong kung natakot ako. Umiling ako. Tumingin siya sa akin. Seryosong sinabi, hindi siya papayag magpakasal. Hindi rin magbabago ang divorce promise. Manatili ka lang sa mansion. Wala ka nang pakialam. Tumingin ako sa bintana. Mabilis ang tanawin. Hindi sinasadya na hinahawakan ang laylayan. Ang payapa? Hindi madali. Siguro dahil sa pagod at stress ng ilang araw. O baka nalamigan ako noong araw na iyon sa restaurant. Noong gabing umuwi ako, bigla akong nilagnat ng mataas, nalilito at inaantok. Mainit na mainit ako. Masakit ang aking mga kasukasuan. Nag-alala si Manang Zhang. Nalilito ako sa lagnat. Narinig ko nang bahagya ang boses ni Manang Zhang na may hikbi. Pagkatapos ay mga yabag na nagmamadali. Tunog ng pagbukas ng pinto. Isang malamig na kamay ang dumapo sa noo ko. Magaspang ang kamay. May kalyo. Boses ni Lu Jingyan. Malapit na malapit. Nagtanong siya ng may pagkabalisa. Bakit ganyan ang lagnat mo? Pinasundo niya ang doktor. May tumakbong, nagmamadali palabas. Naramdaman kong marahan akong inalalayan. Inilapit sa labi ko ang tubig. Nauuhaw ako ng husto. Lumulunok ako ng nalilito. At muli, mahabang pagkawala ng malay. Naramdaman ko, may gumagamit ng mainit na tuwalya. Pinupunasan ng noo at leeg ko. Medyo malamya ang galaw. Pero, napakagaan. May nag-ayos ng kumot para sa akin. May sinasabi ng mahina. Hindi ko marinig. Nagpupumilit akong imulat ang mata, pero ang talukap ko'y parang mabigat. Hindi alam kung gaano katagal. Tila pinagpawisan ako ng husto. Malagkit, pero medyo lumiwanag ang isip ko. Pinilit kong idilat ang mata ng bahagya sa malabong liwanag ng umaga. May nakita akong anino, nakasandal sa upuan sa tabi ng kama. Bahagyang nakayuko, parang natutulog. Nakasuot pa siya ng unipormeng pang-militar kahapon. Nakabukas ang 2 butones ng kwelyo. May bahagyang anino sa ilalim ng mata. Si Lu Jingyan, nagbantay siya buong gabi. Gumalaw ako, bigla siyang nagising. Tumingin siya sa akin. Una ay mapagbantay ang tingin. Pagkatapos ay lumuwag. Nagkaroon ng kaunting init. Sinabi niyang nagising ako. Iniabot niya ang kamay at sinubukan ang init ng aking noo. Bumaba na ang lagnat. Tumayo siya at nagbuhos ng tubig. Inalalayan niya akong uminom. Hindi pa rin gaanong sanay ang galaw. Ngunit maingat. Sumandal ako sa kanyang bisig. Dumaan ang mainit na tubig sa masakit na lalamunan. Ang bahagyang amoy ng tabako sa kanya. Halos sa amoy ng pagod ng isang gabing puyat. Bumabalot sa akin. Ito ang unang pagkakataon. Noong ako ay may sakit at mahina, naramdaman ko ang kanyang pag-aalaga. Hindi galing sa alila. Hindi galing kay Manang. Siya sa isang bahagi ng aking puso. Para bang sa mainit na tubig na ito. Bahagyang nasunog ang puso. Medyo gumaling na ako. Kaya ko nang bumangon at maglakad. Nang hapong iyon, maaraw, nagpapaaraw ako sa bintana. Marahan na bumukas ang gate. Sumilip si Lu Jingyue. May dala siyang baunan. Naasiwa siya. Nang makita ako, pumasok siya. Nang nag-aalangan, bulong niya. Ate, inilapag ang baunan sa mesa. Bird's nest daw galing kusina. Pinadala siya ni nanay. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko. Namula ang mukha. Nag-interlock ang mga daliri. Nakayuko. Sinabing masakit ang sinabi. Sinira niya ang hairpin. Sinabi niya sa akin. Humingi ng tawad. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na spoiled siya. Ay dumating para humingi ng tawad. Nang hindi ako nagsalita, nagmadali siyang tumingala. Medyo namumula ang mata. Sabi niya, totoo siyang nagsisisi. Tama si kuya. Spoiled lang siya. Huwag daw akong magalit sa kanya. Hindi na siya gaganyan. Sa kanyang sinseridad. At may kaunting hinanakit ang munting sama ng loob ko. Biglang nawala. Hindi naman siya masama. Spoiled lang. Walang kaalam-alam. Ngumiti ako. Bulong ko. Tapos na. Pamilya tayo. Lumiwanag ang mata ni Lu Jingyue. Lumapit siya agad. Masayang nagtanong. Kung okay pa ba ako? Anong gusto kong kainin? Sabi niya. Sasamahan ako maglibang sa kanyang masiglang mukha. Bigla kong naisip. Sa malamig na bahay ng Lu, baka hindi puro daya at lamig. Abala si Lu Jingyan sa pag-reorganize ng military. Madalang umuwi sa mansyon. Hindi na binabanggit ni Mrs. Lu ang kasunduan, pero komplikado pa rin ang tingin niya. Madalas pumunta si Lu Jingyue. Gumanda na relasyon namin. Isang araw, sumama sa akin si Manang Zhang sa tindahan ng seda. Bibili ako ng tela para sa damit pantaglamig ni na inay at bunso.
Isang itim na kotse ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto. Bumaba ang lalaking nakasuit at may salamin na ginto. Mga 30 anyos, nakangiti. Pero nakakailang ang tingin. Nakangiti niyang sinabi. Tinatanong ako kung ako raw ba ang asawa ni Marshall Lu. Nagpakilala siya bilang Shen Yanji. Sabi niya, magkaalyado raw ang tatay niya at si Old Marshall Lu. Ang pagkikita namin ngayon ay tadhana. Shen Yanji. Narinig ko na siya. Ang tatay niya ay si General Shen. Laging hindi magkasundo sa paksyon ng Lu. Noong nahuli si Lu Jingyan, pinalawak ng pamilya Shen ang teritoryo nila. Agad akong nagpanggap na tanga. Sumiksik ako sa likod ni Manang Zhang. Nakatingin sa kanya ng mahiyain. Hindi nagsasalita. Hindi nagalit si Shen Yanji. Siya na lang ang nagsalita. Narinig daw niya, nag-aayos ng armas si Marshall Lu. Nakakapagod daw. Sa panahon ngayon, mahirap ang negosyo ng armas. Lalo na sa ruta pahilaga. Hindi mapayapa. Parang nagkukuwentuhan lang siya. Pero nakatuon ang mga mata. Sa reaksyon ko, nakaramdam ako ng panganib. Sinusubukan niya ako. Gusto niyang mang-alam ng impormasyon o maghanap ng butas ni Lu Jingyan. Nagpatuloy ako sa pagpapanggap na tanga. Umiling ako at sinabing hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan ang tungkol kay Marshall Lu. Ngumiti si Shen Yanzi. Medyo malamig ang mga mata. Sabi niya, sobrang mapagpakumbaba raw ako. Pagkatapos, nagpaalam siya at sumakay at umalis. Pinanood ko ang kotse na nawala sa kanto. Pawis na pawis ang palad ko. Itong si Shen Yanzi, hindi maganda ang intensyon niya. Bumalik kay Lu. Hindi ako mapakali. Ang mukha ni Shen Yanji nangiti. Laging sa harap ko. Makalipas to araw, hinahanap ko ang pattern book sa drawer ng desk ko. Nadampi ang daliri ko sa matigas na paper bag. Kinuha ko at tiningnan. Walang sulat sa pabalat. Binuksan ko. Sa loob ay ilang papel na may sulat at mga drawing. Kahit hindi ko maintindihan, military terms at symbols. Pero armas, rutang, transpo. Oras ng turnover at salita. Kilala ko pa rin. Nanlumo ako. Paano napunta ito sa drawer ko? Bigla kong naalala. Sinabi, Shen Yanzi. At ang kanyang nagsisiyasat na tingin bitag. Tiyak na bitag ito ni Shen Yanzi. At gusto niyang itago sa akin ang mapanganib na bagay. Hanap ng dahilan para suriin silid ko o akusahan akong nagnakaw sikreto. Pagtaksil bayan, kumakabog puso ko. Pinilit kong kumalma, huwag magpanic, huwag magsalita. Maingat kong tinupi ang file ayon sa dating anyo. Isinalik sa paper bag, inilagay uli sa drawer. Nagpanggap na parang hindi ginagalaw. Saka, tinawag ko si Aling Zhang walang pakialam. Sabihan siyang magbantay. Malapit bakuran natin. May bagong mukha ba katulong? Naglalakad? O may taong palihim na kumikilos? Hindi alam ni Aling Zhang. Ngunit seryosong itsura ko. Agad tumango. Nakaupo sa bintana. Nakatitig sa madilim na langit. Shen Yanzi, laro ka. Lalaruin kita. Tingnan natin kung sino unang magkamali. 2 araw akong hindi kumilos. Araw-araw pumupunta ako malapit sa drawer. Nag-iikot-ikot. Minsan, sinasadya kong buksan ng kaunti. Sumisilip ako sa loob. Nagpapakita ako ng kaunting pagtataka sa mukha. Eksakto, ng 3 araw ng hapon, isang katulong na naglilinis ng labas ng aking bakuran, dahan-dahang lumapit. Ngumiti siya at tinanong kung may hinahanap ako nitong mga nakaraang araw. Yung drawer na lagi kong tinitingnan. Sa isip ko, napangiti ako ng malamig. Pero sa mukha, nagunwari akong walang alam. At sinabing wala, parang magulo lang yung drawer. Lumiwanag ang mata ng katulong. Bumaba ang boses at sinabi, kung may makita akong papel o drawing na hindi ko maintindihan, huwag kong galawin. At huwag ding sabihin kahit kanino. Baka importante iyon sa Young Marshall. Kung mawala o masira ko, magagalit sa akin ang Young Marshall. Habang nagsasalita siya, sumulyap ang tingin niya sa drawer. Nagkunwari akong takot at tinanong siya kung ano ang gagawin. Hindi ako marunong magbasa. Sinabi niya, ganito. Kung talagang makita ko, talhin ko sa kanya ng palihim. Itatago niya para sa akin. Maghanap ng pagkakataon para ibalik sa mga tao ng Young Marshall nang walang nakakaalam. At wala na akong problema. Nahuli na ang isa. Tumango ako. Sabing parang tanga. Oo naman. Salamat sa iyo. Kapag nakita ko, ibibigay ko sa iyo. Nasiyahan ang katulong at umalis. Agad kong tinawag si Zhang Mama. Pinagsabihan siyang huwag magtanong. Sumunod ng palihim sa katulong na iyon. Tingnan kung saan siya pumunta. Kung sino ang nakita niya, mag-ingat at huwag mahuli. Umalis si Zhang Mama para gawin ang utos. Pagsapit ng gabi, nagmamadaling bumalik si Zhang Mama. Pumutla ang mukha niya. Lumapit siya sa tenga ko at bumulong. Sinundan ko ang binatang iyon. Lumabas siya sa likod na pinto. Umikot-ikot, pumasok sa isang pribadong silid ng tea house sa kanluran. Yung naghihintay sa kanya sa loob ay si Mr. Shen. Nakausap ko sa kalye noong araw na iyon. Siya nga, huminga ako ng malalim. Huli sa akto, huli mismo. Para malantad ang kanyang plano, bulong kong sinabi kay Zhang Mama, pumunta ka bukas ng umaga sa kampo at hanapin ang Young Marshall at sabihin sa kanya lahat ng nakita ngayon. Katotohanan. Huwag sabihin
Ang hula ko, mariing tumango si Zhang mama. Tumingin ako sa bintana, sa madilim na gabi. Dahan-dahang kumuyom ang mga daliri ko. Shen Yanzi, ang iyong buntot ng soro. Nalantad na. Di nagtagal, nang pumunta si Aling Zhang sa kampo, bumalik si Lu Jingyan kasama ang adjutant at ilang sundalo. Galit na galit. Nauna sila sa akin. Pinatali nila agad ang boy na naglilinis. Tinakpan ang bibig at hinila. Saka sila pumasok sa bakuran ko. Ibinigay ko sa kanya ang paper bag na buo pa. Kinuha ito ni Lu Jingyan. Mabilis na basa. Lalong nagdilim. Parang nagyelo ang mata. Tinanong niya kung kailan ko nalaman. 3 araw na. May kakaiba. Hindi nangahas. Pinabantayan si Aling Zhang. Tinitigan ako. Masalimuot ang tingin. May paghanga, may pangamba, at may kaunting galit. Hindi sa akin. Kay Shen Yanzi. Sinabi niyang magaling ako kung hindi ako alerto. Naiwan ito sa silid ko. Kung maisumbong ni Shen, hindi niya maipaliwanag kahit ano. Inutusan agad ang adjutant. Ayon sa address ni Aling Zhang, pumunta sa tea house para magbantay. Dapat mahuli ang kontak ni Shen. Mabilis ang adjutant. Bumalik bago magdilim. Hinila ang isang may salamin na mukhang accountant. Siya ang nakipagkita sa boy sa tea house. Nahuli ng may ebidensya. Umamin agad ang boy. At accountant, si Shen Yanzi ang nagutos. Gusto nilang isangkot si Lu sa smuggling at isama ako bilang scapegoat. Nakuha ni Lu ang testimonya. Ngumiti siya ng malamig at sinabing magaling si Shen. Pinaimbak ang testimonya at ebidensya. Hindi agad kumilos. Pinatindi ang seguridad sa Lu Mansion. Nakatanggap ng balita si Shen. Nalaman na nabunyag ang plano. Agad umurong. Matagal hindi nagpakita. Pansamantalang nalutas ang krisis. Tingin sa akin ni Lu Jin. Nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi na simpleng pagsusuri o pangako. Parang may konting tiwala, maging paghanga. Bago umalis, tinapik ang balikat ko. Sabihan akong mag-ingat sa panahong ito. Hindi titigil si Shen. Tumango ako. Pinagmasdan siya habang umaalis. Ang malaking bato na nakabitin. Ngayon, hindi ako mag-isa. Pag-set up ni Shen Yanzi sa akin, sinabi ni Lu Jingyan ng buo kay Madam Lu. Narinig ni Madam, wala siyang imik. Nagbago mukha niya. Una, nagulat siya sa kasamaan ni Shen Yanzi. Tumingin siya sa akin. Hindi makapaniwala ang mata niya. Siguro, hindi niya inakala. Sa kanya itong tanga at duwag. Manugang na walang kwenta. Hindi lang niya nakita masamang bitag. Harapin niya ng mahinahon. Kahit tumulong kay Lu Jingyan, mahuli mahalagang saksi. Noong hapon, unang beses si Madam Lu, dumating siya sa bakuran ko. May dalang pampalakas na sabaw ang alalay. Hinawakan kamay ko at pinaupo. Hindi pa naging banayad ang tono. Sabi niya, dahil sa akin, dati, siya'y nalilito. Laging iniisip ang lahi. Pinagkaitan ako. Hindi ako sanay. Nakayuko. Sinabi sobra na ina. Nagkataon lang. Hindi raw nagkataon. Ako ang nakaintindi. May alam ako tama si Jingyan. Ako ay isang matalinong bata. Pero napilitan akong magtago. Sa kanyang pulso, tinanggal ang isang magandang jade bracelet. Isinuot niya sa kamay ko agad. Sabi niya, suot ko. Mula ngayon sa hinaharap, ako na ang legal na manugang ng pamilya Lu. Asawa ni Jingyan. Lumipas na ang nakaraan. Makinis. Nakadikit sa balat. Mainit. Tiningnan ko ang mata ni Madam na tapat. Halo ang damdamin ko. Biglaan, ang pagkilala niya. Nalilito ako. Nakuha ko ang gusto ko lagi. Ranggo pagkilala. Ang gusto ko talaga noon ay umalis. Ngayon, kaya ko pa bang umalis? Nalaman ni Lin Ruowei na nabigo si Shen Yanji. Nadayain ako. Pumunta siya rito. Hindi siya dumating ng hayagan. Umasa siya sa isang dati kong katulong sa pamilya Lin, ang kasambahay sa kusina ng Lu Mansion. Ay lihim na nagbalita. Sabing gusto akong makita. May importante. Di ko siya papansinin. Pero naisip ko, pakinggan ko na lang ang pakulo niya. Inayos ko kay Tia Zhang sa tahimik na sulok ng likod bahay at nagkita kami. Mas payat si Lin Ruowei kaysa dati. Pero ang hindi pagkakontento at pakana sa kanyang mga mata, hindi nabawasan. Hinawakan niya kamay ko. Nagpapanggap akong nagpupunas ng luha. Sinasabi kong mali ako dati. Nabulag ako ng kasakiman. Ngayon, alam ko na mali ako. Sana ay dahil magkapatid tayo. Tulungan mo siyang magsalita kay Lu Jingyan. Kahit bilang kerida lang. Nakakasuka. Hinugot ko kamay ko at nagsabi ng inosente. Ate, ano bang sinasabi mo? Wala akong masabi sa batang general. Nagalit ka. Mahinang boses. Alam mo na hindi ako tanga. Narinig mo na ang kay Shen Yanji. Kaya mo siyang tulungan. Diba? Magkapatid tayo. Natawa ako sa loob. Noong pinalitan ako ng kapatid sa kasal, bakit hindi nila naisip na magkapatid tayo? Sumagot ako ng pabaya, nagdahilan ako masama pakiramdam at umalis. Pero huling sinabi ni Lin Ruowei. Nagpaisip sa akin, paano niya nalaman ng kay Shen Yanji? Nang ganito kalinaw, pinatingin ko, Tia Zhang lihim, kung sino nakakausap ni Lin Ruowei kamakailan, at sino pa nakakasalamuhan niya. Makalipas ang ilang araw, si Tia Zhang may masamang mukha at sinabi sa akin, nakita niya ang katulong ni Lin Ruowei. Napalihim.
malapit sa sanglaan sa kanluran, at nakikipagkita sa lalaki. Ang likod ng lalaking iyon, parang alalay ni Shen Yanzi. Pinisil ko ng mahigpit ang tasa. Si Lin Ruowei, talagang hindi nagbabago. Nakipagutsabahan siya kay Shen Yanzi. Mukhang hindi nagtagumpay si Shen Yanzi sa una, at may bagong plano. Ginawa niya akong tagaloob. Ang mabuting ate, kailangan ko sabihin kay Lu Jingyan. Hindi pa ako nakapunta kay Lu Jingyan. Si Lin Ruowei naman, sa pamamagitan ng matandang babae, ay nagbasa ng isang bagay sa loob, isang maliit na rolyo ng papel na may selyong wax. Sabi ng matandang babae, mahigpit na ipinagbilin ng dalaga. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng batang general. Dapat mong personal na ibigay sa kanya. Huwag itong dumaan sa ibang tao. Hinawakan ko ang rolyo ng papel. Puno ng duda ang puso ko. Kung bubuksan ko, paano kung mahalagang impormasyon ito? Kung babasahin ko, hindi nararapat. Kung hindi ko babasahin, paano kung isa itong bitag? Tinawag ko si Aling Jiang. Sinabihan ko siyang huwag mag-abala ng sinuman. Tahimik na dalhin ang rolyong ito sa kampo. Diretso itong ibigay sa adjutant ni Lu Jingyan. Sabihin mo na hindi ko sinasadyang nakuha ito. Hindi ko maintindihan, hayaan si batang general ang magdesisyon. Pumunta na si Aling Jiang. Hindi ako mapakali. Habang naghihintay, kinagabihan, bumalik si Lu Jingyan. Diretso siyang pumunta sa aking silid. Kalmado ang kanyang mukha, pero matalas ang kanyang mga mata. Sabi niya, nakita na niya ang rolyo. Peke ito. Isang pekeng mapa ng deployment ng tropa ng kalaban. Biglang bumigat ang pakiramdam ko gaya ng inaasahan. Tinanong niya kung si Lin Ruowei ang nagbigay sa akin ito. At tumango ako. Isinalaysay ko ang pangyayari na hinanap ako ni Lin Ruowei at si Aling Zhang. Nakita ang katulong ni Lu Jingyan na nakikipagkita sa mga tauhan ni Shen Yanji. Gumisi si Lu Jingyan at sinabi, si Shen Yanji, naging matalino na siya. Alam niyang hindi siya magtatagumpay kung direkta akong sisirain. Kaya gusto niya akong gamitin para magpasa ng pekeng impormasyon para magkamali siya sa kanyang military deployment. Sa oras na iyon, ang paratang ng pagtulo ng impormasyon, isisi sa akin, isang bato, 2 ibon. Tinanong ko siya kung ano ngayon ang gagawin. Tinatapik ni Lu Jingyan ang mesa gamit ang kanyang daliri. Sandaling nag-isip, kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Sabing gagamitin ang kanilang plano. Hindi ba gusto ni Shen Yanji na maniwala siya sa peking impormasyong ito? E di magpanggap siyang naniniwala. Tumingin siya sa akin. May malalim na kahulugan ang kanyang tingin. Sabi niya, nitong mga nakaraang araw, si Lin Ruowei ay nakikipag-ugnayan sa akin. Bigyan ako ng kahit ano. Tanggapin ko ang lahat. Magpakita ako ng tiwala sa kanya. Ang iba, ipaubaya ko sa kanya. Naunawaan ko ang kanyang ibig sabihin. Gusto niyang sundan ang bitag ni Shen Yanji para baliktarin at hulihin ang malaking isda na si Shen Yanzi. Sinabi ko, sige, ang dulang ito. Mukhang kailangan kong samahan sila sa pagtuloy ng dula. Sa plano ni Lu Jingyan, nagkunwari ako na intriga sa balita ni Lin Ruowei. Pinabalik ko ang matanda para magsabi. Nagagawa ako ng paraan para sabihing mahalagang balita kay General para panatagin si ate. Naniwala nga si Lin Ruowei. Sunod-sunod na napadala ang matandang babae. Hindi mahalaga, pero parang totoo na impormasyon. Tinanggap ko lahat. Minsan din akong gumanti. Nagsiwalat ng kaunti na tila interesado si Lu Jingyan sa pekeng balita sa bahay. Sa hilagang lungsod, ito ang sinabi ni Lu Jingyan na sabihin ko. Kay Shen Yanzi naman, malamang naisip nilang nakagat na ang isda. Nagsimula silang gamit si Lin Ruowei magpadala ng mas tiyak na plano ng aksyon. Noong huling beses, dumating ang katulong ni Lin Ruowei at binigyan ako ng maliit na papel. Nakasulat ang isang oras, isang lugar, at sinabi na naroon ang kalaban para tumanggap ng mahalagang supply. Mahina ang depensa, perpektong oras para kumilos. Ibinigay ko ang papel na hindi ginalaw kay Lu Jingyan. Tiningnan ito ni Lu Jingyan at ngumiti ng malamig ang kanyang labi at sinabing, nakagat na si Shen Yanzi. Tambangan doon, agad niyang tinawag ang mga katiwala at nag-utos ng lihim na pag-deploy. Sa panlabas, nagtipon siya ng ilang tropa ng maingay at mayabang na parang pupunta sa lugar na iyon para magsagawa ng misyon. Lihim naman ang mga elite na tropa. Nasa kabilang direksyon ang key position, nakaset na ang ambush, hinihintay na lang si Shen Yanzi. Noong gabi, bago ang aksyon, umuwi si Lu Jingyan sa mansyon at hating gabi siyang pumasok sa silid ko. Dala niya ang lamig ng hangin sa gabi. Sinabi niyang handa na ang lahat at sinabing manatili ako sa mansyon bukas at huwag pumunta kahit saan. Tiningnan ko ang kanyang pagod at talas at tumango ako. Sabi kong mag-ingat siya. Tiningnan niya ako. Nanlalim ang kanyang tingin. Bigla, hinawakan niya nang marahan ang pisngi ko at umungol siya. Sinabing hintayin siya. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad ng malalaki. Ang tunog ng kanyang bota sa lupa ay malinaw sa dilim ng gabi. Tumayo ako sa pintuan at pinanood siyang mawala sa dulo. Ang hinawakan ng kanyang daliri ay bahagyang umiinit. Kinabukasan, normal ang atmosphere sa mansion ng Lu. Pero ramdam ko ang tensyon. Si Madam Lu ay parang may napansin. Mabigat ang mukha niya
pero wala siyang tinanong. Malapit na ang gabi. Sa wakas, dumating na ang balita. Malaking tagumpay. Ang mga tropa ni Lu Jingyan sa itinakdang lugar ng ambush ay matagumpay na natalo. Ang pangkat ng ambush na pinamunuan mismo ni Shen Yanji. Malaki ang pagkatalo ng hukbo ni Shen. Si Shen Yanji mismo ay nakatakas na may kasamang ilang malalapit na tauhan, pero gusot-gusot. Maraming opisyal at sundalo ng hukbo ni Shen ang nahuli. Biglang nagdiwang ang buong mansion ng Lu. Si Madam Lu ay umiyak sa sobrang tuwa. Si Lu Jingyue ay tumalon-talon sa tuwa. Ako lang, dahan-dahan akong nakahinga ng maluwag. Ang pusong bumabagabag ay sa wakas, natahimik. Pero alam ko, hindi pa tapos ang lahat. At tulad ng inaasahan, hindi lumipas ang 2 araw. Ang mga tauhan ni Lu Jingyan sa labas ng Fengtian sa daan patungo sa Guanay ay nahuli si Lin Ruowei na nagtatangkang tumakas. Dinala siya pabalik sa mansion ng Lu. Sa panginahing bulwagan, sinalubong siya ni Lu Jingyan. Tinawag din ako. Maputla ang mukha ni Lin Ruowei. Kusot ang buhok. Wala na ang dating ningning ng binibini ng pamilya Lin. Nang makita kami ni Lu Jingyan, bigla siyang lumuhod. Umiiyak na para bang bulaklak sa ulan. Sabi niya, naloko siya ni Shen Yanzi, binandaan at naging padalos-dalos. Nakikiusap kay Lu Jingyan dahil sa kapatid ko siya. Patawarin mo siya ng isang beses. Si Lu Jingyan ay nakaupo sa pangunahing upuan na walang ekspresyon ang mukha. Nang matapos siyang magreklamo, saka siya malamig na nagsalita. Sabi niya, nakipagsabuatan siya kay Shen Yanji. Nagbigay ng maling impormasyon, layunin siyang patayin. Tiyak ang ebidensya. Tinatanong siya, ano ba ang tingin mo sa akin? Nanginginig ang buong katawan ni Lin Ruowei. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may pagsusumamo. Hinihiling niya na magsalita ako para sa kanya. Sabi niya, magkapatid kami. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ang nasa loob ay takot at kalkulasyon lamang. Walang kahit anong pagmamahal. Dahan-dahan akong umiling sa mahinahong boses. Sinabi ko, ate, nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas. Noong sinaktan mo ang batang general, naisip mo ba noong panahong iyon na magkapatid tayo? Ang mukha ni Lin Ruowei ay tuluyang nagdilim. Lu Jingyan, hindi na binigyan si Lin Ruowei ng pagkakataong magdahilan. Inilabas niya ang mga ebidensyang inihanda na. Si Shen Yanzi na may pasang ng bahagi ng salaysay ng kahera at ang testimonya ng alilang babae ni Lin Ruowei hindi matatawaran ng ebidensya. Si Lin Ruowei ay bumagsak sa lupa. Nang hihina, wala na siyang masabi. Tiningnan ako ni Lu Jingyan. Parang hinihingi ang opinyon ko. Naalala ko ang mukha niya noong pilitin niya akong pumalit sa kasal. Naalala ko ang paulit-ulit niyang pagsasabuatan kay Shen Yanji at ang kanyang kasamaan. Sa pagtatangka, nasaktan ako. Naalala ko ang paghamak niya sa aking ina. Wala akong awa sa puso. Nagsalita ako. Malinaw kong sinabi na ang bansa ay may batas at ang bawat pamilya ay may sariling patakaran. Siya ay nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway at nagplano na patayin ang general. Ayon sa batas, dapat siyang parusahan ng mabigat. Kung siya ay palalampasin ng basta-basta, sa hinaharap, bawat isa ay gagayahin ang kanyang ginawa. Nasaan ang kapangyarihan ng hukbo ng Lu? Tumango si Lu Jingyan, may kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lin Ruowei na namumutla ang mukha at may mabigat na boses na nagpahayag ng hatol. Dahil babae siya, pinatawad ang parusang kamatayan. Simula ngayon, dadalhin siya sa Jingshinan sa labas ng bayan upang maging madre na may buhok pa. Kung wala ang utos niya, hindi siya maaaring lumabas ng kumbento kahit isang hakbang habang buhay. Sumigaw si Li Ruowei at nahimatay. Inutusan ni Lu Jingyan ang kanyang tinyente. Pumunta sa bahay ng Lin at sabihin kay Liu Yuro ang ginawa ng kanyang anak na babae. Alam na alam niya. Mula ngayon, ang pamilya Lu at pamilya Lin ay magkahiwalay na. Wala ng koneksyon. Kung siya ay maglakas loob na pumunta sa mansyon ng Lu at gumawa ng gulo, huwag sisihin si Lu Jingyan kung siya ay hindi magiging magalang. Umalis ang tinyente upang gawin ang utos. Pinapanood ko si Lin Ruowei na hinihila palabas. Walang saya sa aking puso, tanging isang malamig na kapayapaan. Ang pamilya Lin ay sa wakas ay naging nakaraan na. Ngunit ang aking kinabukasan, ang kasulatan ng diborsiyo na ipinangako sa akin ni Lu Jingyan, naalala pa kaya niya? Nang maayos si Lin Ruowei, parang nawala ang dilim sa Lu Mansion. Ang trato sa akin ni Madam Lu ay nagbago ng lubusan. Hindi na lang siya basta magalang, kundi itinuring na rin akong tunay na pamilya. Tinuturuan pa niya ako mismo ng mga gawaing bahay at ng mga pakikitungo sa pamilya Lu. Isang araw, tinawag niya ako sa silid niya, pinalabas ang mga katulong at pinaupo ako kasama niya sa sopa. Tinapik niya ang kamay ko nang may matinding pagmamahal at labis na emosyon. Sinabi niyang nagkamali siya noon. Dati ay status lang ang iniisip niya at ang makahanap para kay Jingyan ng asawang makakatulong sa negosyo. Kaya nakalimutan niya ang kabutihan ko. Tumingin siya sa akin ng may lambing at katapatan. Dahil sa nangyari kay Shen Yanji at kay Lin Ruowei, naging malinaw na sa kaniya. Matalino ako at kalmado, marunong magdesisyon at higit sa lahat, tapat ako kay Jingyan. Matutulungan ko siya at maiingatan ng pamilya, malamig man
at tahimik si Jingyan. Iba siya magtingin sa akin. Iba ang tingin niya sa akin. Nailang ako sa mga sinabi niya. Nang yumuko ako, tinanggal ni Madam Lu ang mas lumang pulseras na jade mula sa kaniyang bisig at isinuot ito agad sa aking kamay na tumama sa naunang pulseras at lumikha ng tunog. Sinabi niyang ang pulseras na ito ay pamana pa ng lola ni Jingyan, simbolo ng matriyan ng pamilya Lu. Pinigilan niya ang kamay ko at sinabing simula ngayon, ako na ang tunay na young lady ng Lu at kaniyang manugang. Nakalipas na ang nakaraan. Mabuhay na tayo ng maayos bilang pamilya. Malamig ang pulseras na jade pero may init ng palad ni Madam Lu. Tumingin ako sa biyena kong dati napakasungit na ngayon ay puno na ng pagmamahal. Biglang naiyak ang puso ko. Tumango ako at bumulong ng, "Salamat po ina." Ang salitang ina ay nanggaling na sa aking puso. Ngunit sa puso ko, ang pangarap sa kalayaan at divorce letter. Dahil sa pagtanggap na ito, ay mas lalong naguluhan. Hindi nagtagal ang payapang araw. Dumating ang mas malaking bagyo. Noong araw na iyon, bumalik si Lu Jingyan mula sa kampo. Ang mukha niya ay hindi ko pa nakikitang napakadilim. Diretso siyang pumunta sa pag-aaralan. Hindi nagtagal. Si Ginang Lu ay tinawag din. Pagkatapos, ang aide de camp ay madalas pumasok at lumabas. Biglang naging napakalamig ang kapaligiran. Hindi ako mapalagay. Pinapunta ko si Aling Zhang para alamin. Pagbalik ni Aling Zhang, pumuti ang kanyang mukha. Nanginginig na sinabi sa akin, kumakalat sa labas na. Ang young marshal ay nagtaksil sa bansa. May nagbigay daw ng matibay na ebidensya sa itaas. May mga litrato at may testigo. Ang litrato ay nagpapakita ng lihim na pagpupulong ng young marshal at ng opisyal ng kalaban. Ang testigo ay isang veterano na nahuli kasama ng young marshal na nakatakas at bumalik. Sumumpa siyang nakita niya mismo na nakipagkasundo ang young marshal sa kalaban sa kampo ng bilanggo. Tumunog ang isip ko, Shen Yanzi. Siyempre, siya yun. Nabigo ang ambush noong nakaraan. May sama siya ng loob. Gumamit siya ng napakasamang paraan, pagtataksil sa bansa. Ito ay para patayin si Lu Jingyan at para sirain ang buong pamilya Lu. Nang lumabas si Ginang Lu mula sa pag-aaralan, ang mga hakbang ay mahina. Inalalayan ng kasambahay, maputla ang mukha. Si Lu Jingyue ay umiiyak ng todo. Tumakbo papunta sa akin, hinawakan ng kamay ko at sinabing, "Ate, ano ang gagawin natin?" Sabi nila, "Nagtaksil daw ang kuya ko." Peke iyon. Tiyak na si Shen Yanji na walang hiya ang nag-frame. Pinilit kong kumalma. Hinawakan ko ang malamig niyang kamay. Sinabi kong, alam kong peke iyon. Huwag siyang mag-alala. Tiyak na may paraan ng young marshal. Kahit ganoon, ang puso ko ay patuloy na lumulubog. Pekeng litrato, binayaran ang testigo. Si Shen Yanji, sa pagkakataong ito, ay sobrang handa. Si Lu Jingyan ay pansamantalang ikinulong sa mansyon. Hindi pinapayagang lumabas. Naghihintay ng investigasyon ng nakatataas. Ang mansyon ng Lu ay pinalibutan ng mga sundalo kahit hindi kinumpiska ang ari-arian. Ngunit napakabigat na parang hindi makahinga. Sa gabi, dumating si Lu Jingyan sa aking silid. Mukha siyang medyo pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at matalas pa rin. Ang unang sinabi niya nang tumingin sa akin ay kung natatakot ba ako. Umiling ako at sinabing alam kong siya ay maling inakusahan. Ngumiti siya. Ang ngiti ay medyo mapait, ngunit may init. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang niyakap ako. Ito, ang unang pagkakataon na malapit ako sa kanya. Naririnig ko ang mahinahon at malakas na tibok ng kanyang puso. Bumulong siya sa tenga ko. Huwag kang matakot, hindi siya magkakaproblema at hindi niya hahayaang magkaproblema ako. Gusto ni Shen Yanji ng malaking laro. Susugal siya hanggang dulo. Ang kanyang yakap ay matibay at mainit. Kahanga-hangang pinakalma ang aking takot. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Mahinang tinanong kung ano ang magagawa ko. Pinitawan niya ako. Tiningnan ako sa mata. Sinabing, protektahan ko ang sarili ko at pati si Inay at si Jingyue. Ang iba pa, iwan sa kanya. Ang tiwala at determinasyon sa kanyang mga mata. Parang sulo sa dilim. Sa pagkakataong ito, kailangan talaga nating magtulungan at lumaban. Para bang malaking bato ang paratang ng pagtataksil na itinapon sa tahimik na tubig at lumikha ng malaking kaguluhan. Kumalat ang mga tsismis sa buong lungsod ng Fengtian at nagkaroon ng lihim na tensyon sa militar at gobyerno. Ang ilang puwersa na dating umaasa sa pamilya Lu ay nagsimulang mag-alinlangan at may ilan pang ang nanamantala sa pagkakataon. Pinalibutan ng husto ang Lu residence at napakabigat ng kapaligiran doon. Nagpakatatap ang Ginang Lu upang pamahalaan ang tahanan. Ngunit hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Naging mas tahimik din si Lu Jingyue. Hindi na maingay tulad ng dati at madalas na lang mamula ang mga mata. Nabawasan ang lakas ng loob ko dahil sa biglaang krisis na ito at naging napakabigat ng aking pakiramdam. Ngunit ang mas nakakapag-alala sa akin ay si Lu Jingyan. Ipinagbawal siyang lumabas ng silid-aklatan kahit nakikipagkita pa rin siya sa iba. Para mag-ayos ng mga bagay, may makikitang malalim na kalungkutan sa kanyang mukha. Alam kong siya ang may pinakamalaking dinadalang pressure. Nang araw na iyon,
Naglakas loob ako na pumunta sa silid-aklatan para hanapin siya. Nakilala ako ng mga bantay sa pinto, nag-atubili sila ng kaunti, ngunit pinapasok pa rin ako. Nakatayo siya sa harap ng bintana, matuwid ang tindig, ngunit bakas ang pag-iisa. Nang marinig niya ang kaluskos, lumingon siya at nang makitang ako iyon, nagulat siya ng kaunti na agad ding napalitan ng lambing. Tinanong niya ako kung bakit ako pumunta roon. Lumapit ako sa harap niya, tumingala sa kanya, hindi malakas ang boses ko. Ngunit malinaw kong sinabi sa kanya, wala akong ginagawang masama laban sa kanya o laban sa pamilya Lu. Ang mga larawang iyon at ang mga pambintang na iyon, lahat ng iyon ay gawa-gawa lang. Tinitigan niya ako ng malalim. Pagkatapos ay inabot ang aking kamay at hinawakan ito. Malaki ang kanyang kamay, maintinit ang kanyang palad na mahigpit na yumakap sa aking malamig na mga daliri. Sinabi niyang alam niya at hindi siya kailanman nagduda sa akin. Huminto siya ng sandali, naging napakaseryoso ng kanyang tingin at sinabi sa akin na anuman ang mangyari, kahit pag gumuho ang langit, protektahan pa rin niya ako. Ang masamang balak ni Shen Yanji ay siguradong ibubunyag niya. Tinanong niya ako kung nagtitiwala ako sa kanya. Tumingin ako sa kanyang malalalim na mata kung saan nakikita ang aking refleksyon. Tumango ako ng maigi at sinabing, nagtitiwala ako. Ngumiti siya, ang ngiting iyon ay nagpawi sa lungkot sa kanyang mukha. Higpitan niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing sige, sama-sama nating ipaglalaban at papanalunin ito. Napakainit ng kanyang palad at ang init na iyon ay dumaloy mula sa aking mga daliri hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Sa gitna ng krisis, hindi naman nakaupo lang si Lu Jingyan kahit hindi siya makalabas ng personal, pero sa pamamagitan ng adjutant at mga mapagkakatiwalaang tauhan, palihim siyang nag-ayos ng ilang bagay. Isang banda, pinapunta niya ang mga tao para patahimikin ang mga opisyal na maaaring mag-alinlangan sa hukbo, patatagin ang pundasyon. At sa kabilang banda, inutusan niya ang mga tao ng mga pahiwatig sa pekeng ebidensya ni Shen Yanji. Samantala, sa pamamagitan ng espesyal na channel, nagsumiti siya ng liham ng pagtatanggol sa kanyang nakatataas at humingi ng panahon para malaman ang katotohanan. Hindi rin ako nakaupo lang. Ang mga detalye ng mga larawan ng pakikipag-alyansa sa kaaway para itong nakatatak sa utak ko. Pakiramdam ko, pamilyar ang background. Hindi ito battlefield o ang karaniwang gusali sa loob ng Fengtian. Pinapunta ko si Zhang Mama para mag-isip ng paraan at palihim na kumuha ng isang kopya ng detalyadong mapa ng labas ng Fengtian. Tiningnan ko ang mapa at unti-unting inalala at inihambing. Biglang tumigil ang daliri ko sa isang lugar sa kanluran ng lungsod na may Makang Abandoned Relay Station. Tama? Naalala ko na, noong unang bahagi ng taon, kasama ko si Zhang Mama, pumunta sa templo ng Guanyin sa kanluran ng lungsod para mag-alay ng insenso. Dumaan kami doon. Nasira ang karwahe at sa abandoned relay station na iyon, kami ay sumilong sa ulan saglit. Ang bubong sa larawan, ang pader na may batik-batik at ang kalahating pinto na nakatagilid ay doon mismo. Agad kong ibinahagi ang pagtuklas na ito kay Lu Jingyan. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Jingyan. Sabi niya, ang abandoned relay station ay magandang balita. Ito ay isang malaking breakthrough. Agad niyang inutusan ang kanyang pinakamagaling na adjutant na magdala ng isang grupo ng mga lubos na mapagkakatiwalaang tao at magtungo ng palihim sa abandoned relay station sa kanluran ng lungsod sa gabi. Magsagawa ng masusing paghahanap, huwag palampasin ang anumang bakas o pahiwatig. Umalis ang adjutant matapos tanggapin ang utos. Nasa silid-aklatan kami ni Lu Jingyan, naghihintay ng balisa. Lumilipas ang oras. Nang isa-isa, bawat sandali ay napakatagal. Hanggang sa mag-uumaga na, sa wakas ay bumalik na ang adjutant. Dala-dala pa ang lamig ng gabi sa kanyang katawan, pero may excitement sa kanyang mukha. Sabi niya, nahanap na. Iniharap niya ang ilang balot na papel, binuksan namin, at nakita namin sa loob ay ilang piraso ng maayos na nakatiklop na lumang uniforme na halos kapareho ng suot ng opisyal ng kaaway sa larawan at isang lumang kamera, ilang kemikal na ginagamit sa pagdevelop ng larawan at mga natitira pang basura ng negatibo. Higit sa lahat, sa likod bahay ng relay station, sa isang nakatagong hukay, naghukay sila ng isang kahon na yari sa bakal. Sa loob ay may sulat kamay ni Shen Yanji na tungkol sa kung paano ayusin ang eksena sa pagkuha ng larawan at isang maikling draft ng plano kung paano suhulan ang mga testigo. Napakatibay na ebidensya. Tiningnan ni Lu Jingyan ang mga ebidensya. Sa kanyang mukha na laging tensyonado, sa wakas ay lumitaw ang isang malamig na ngiti ng kaluwagan. Pabulong niyang sinabi, dumating na ang oras ng kamatayan ni Shen Yanji. Dahil sa ebidensyang natagpuan sa istasyon, naging mas tiwala si Lu Jingyan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang veteranong nagbigay ng maling testimonya. Napag-alaman ni Lu Jingyan, ang veteranong iyon ay maaaring sinuhulan ng malaki ni Shen Yanji o may mahigpit siyang hawak kay Shen Yanji. Inutusan niya ang kanyang adjutant na lihim na mag-imbestiga sa background at pamilya ng veterano. Mabilis na nagbalik ang adjutant ng impormasyon. Ang veterano ay isang mabuting anak. Sa kanilang bahay ay may isang matanda
at may sakit na ina. Noong nakaraang panahon, biglang dinala ang kanyang ina para magpagamot. Hindi na malaman ang kinaroroonan. Ang mga taong nagdala sa kanyang ina sa pagsisiyasat ay may koneksyon sa isang malayong pinsan ni Shen Yanzi. Kaagad na kumilos si Lu Jingyan. Inutusan niya ang adjutant na may elite na tauhan. Batay sa mga bakas, lihim na maghanap. Sa ilalim ng Fengtian, sa isang liblib na bayan, sa isang pribadong bahay, natagpuan ang ina ng veterano na nakakulong at ligtas siyang nailigtas at naayos ang kanyang kalagayan. Dinala ng adjutant ang balita ng kaligtasan ng ina sa veterano na pansamantalang binabantayan. Nang malaman ng veterano na nailigtas ang kanyang ina, diretso siyang lumuhod, umiiyak ng todo. Isinalaysay niya ang lahat kung paano kinidnap ni Shen Yanzi ang kanyang ina at pinilit siyang gumawa ng maling testimonya laban kay Lu Jingyan. Lahat ay isinalaysay ng detalyado at pumirma siya at nagpisa. Nag-iwan ng detalyadong salaysay. Inamin pa niya na ipinangako ni Shen Yanzi na bibigyan siya ng pera pagkatapos ng gawain at ipapalayo sila ng kanyang ina. Lahat ng ebidensya at saksi ay kumpleto na. Nang makuha ni Lu Jingyan ang salaysay ng veterano na may pirma at thumbprint, ang kanyang pagkalungkot sa mga nakaraang araw ay nawala. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement at liwanag ng kaginhawaan. Tinawag niya ako ng Wan Qing. Sabi niya panalo tayo. Tumingin ako sa kanya, hindi ko napigilang ngumiti. Ang mga araw na ito ng kaba at takot, parang lahat ay nailabas sa sandaling ito. Lumapit siya. Niyakap ako ng mahina, mahigpit pero mabilis na bumitaw. Sinabi niyang maghanda, bukas pupunta tayo para tapusin ang dulang ito. Alam kong gaganti na siya, si Lu Jingyan, upang linawin ang mga tsismis at patunayan ang kanyang kawalang sala ay nag-imbita ng espesyal na envoy, mga opisyal militar at sibil ng Fengtian at mga reporter ng pahayagan. Sa bulwagan ng militar, ginanap ang pampublikong pagdinig. Noong araw na iyon, ang bulwagan ay puno ng tao. Seryoso ang kapaligiran. Dumating din si Shen Yanzi, nakaupo sa gilid, na may sapilitang ngiting kalmado sa kanyang mukha. Ngunit, nanginginig ang mata. Si Lu Jingyan ay naka-uniforme militar, nakatayo ng tuwid sa gitna. Unang yumuko sa mga tao at saka dahan-dahang nagsimulang magpahayag. Una niyang ipinakita ang pekeng uniforme na natagpuan sa abandonadong istasyon, kamera, kemikal at ang draft ng plano ni Shen Yanzi. Ipinaliwanag ng detalyado ang proseso at lugar ng pekeng larawan. At ang eksperto na dala ng espesyal na envoy ay nagsuri sa lugar. Kinumpirma na ang modelo at oras ng kamera at negative ay tugma sa oras ng pagkuha ng larawan at ang kemikal ay ginamit kamakailan. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Shen Yanzi. Susunod, inilabas ni Lu Jingyan ang veteranong sundalo. Ang veterano ay lumuhod sa harap ng lahat at umiiyak na inilarawan kung paano binihag ni Shen Yanzi ang kanyang ina. Ang buong proseso ng pagpilit sa kanya na gumawa ng peking testimonya at ipinakita ang sulat kamay ng kanyang ina at ang kanyang thumbprint. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at nagsisigawan ang mga shutter ng camera ng mga reporter. Biglang tumayo si Shen Yanzi at sumigaw na pinaparatangan ng veterano siya. Sinasabing ito ay gawa-gawa lamang ni Lu Jingyan sa pamamagitan ng torture. Sa sandaling iyon, ang aide ni Lu Jingyan ay nagdala ng 2 tao. Sila ang photographer na nagbeke ng larawan para kay Shen at ang malayong pinsan ng pamilya Shen na kumidnap sa ina ng veterano. Ang dalawa, sa harap ng maraming tao, ay nanginginig na itinuro si Shen Yanzi at sinabi ang proseso ng pagkuha ng pera at paggawa ng trabaho, mga saksi at ebidensya. Matibay na ebidensya. Namumutla ang mukha ni Shen Yanzi. Tinuro si Lu Jingyan. Nanginginig ang kanyang daliri. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Ang mga tao sa paligid niya na dati ay kaibigan niya o binayaran niya at gustong samantalahin ang pagkakataon. Sa sandaling ito ay lahat ay yumuko. Natatakot madamay. Ang espesyal na envoy ay namumula ang mukha sa galit. Agad na inihayag si Shen Yanzi ay nagbintang sa isang mataas na opisyal. Ang ebidensya ay matibay, dakpin agad at ilipat sa korte militar para sa matinding parusa at ganap na ibinalik ang reputasyon ni Young Marshal Lu Jingyan. Nagbalakpakan ng lahat. Si Lu Jingyan ay nakatayo sa gitna ng liwanag, tumingin sa paligid. Sa wakas, tumawid sa karamihan, ay dumapo sa akin. Tumango siya sa akin ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay may kapayapaan pagkatapos ng tagumpay at may bahagyang lambing na hindi madaling mapansin. Si Shen Yanzi ay parang tinanggalan ng buto at bumagsak sa lupa. Kinaladkad siya palabas. Ang kanyang maingat na pinlano na nakamamatay na suntok, sa wakas, ay tuluyang nagwasak sa kanya mismo. Dinala si Shen Yanzi. Natapos na ang gulo. Ang mga ulap sa mansyon ng Lu ay tuluyang naglaho. Tila naging mas maliwanag ang araw. Hinawakan ni Madam Lu ang kamay ko at si Lu Jingyue umiyak sa tuwa. Masiglang naglakad ang mga katulong. Kinagabihan, bumalik si Lu Jingyan sa mansyon. Nag-utos si Madam Lu ng handa para sa pagdiriwang at pampakalma. Sa hapag, kainan,
walang tigil, sa pagsasalita, si Lu Jingyue. Puno ng ngiti ang mukha ni Madam Lu. Pinagmasdan ko si Lu Jingyan, na nasa upuan. Wala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kahit tahimik pa rin siya, malambot ang kanyang mga mata. Minsan ay tumitingin sa akin, bahagyang ngumiti ang kanyang labi. Ang matibay kong desisyong umalis sa mga araw ng pagsasama sa hirap at ginhawa at sa pagtutulungan sa laban ay unti-unting lumuluwag. Gumuho. Tinitigan ko siya, naalala ko ang takot ko noong siya ay nasa panganib. Naalala ko nang hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, tiwala ka sa akin. Naalala ko ang kanyang pagpupursige para linisin ang pangalan ko. Bigla kong napagtanto, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagkuha ng divorce paper. Ang obsesyong umalis ng malayo ay naging malabo at malayo na. Ang gusto ko ay tila hindi na ang pagtakas sa mansyon na ito, kundi ang manatili dito. Kasama siya. Pagkatapos kumain, inaya ako ni Lu Jingyan sa study room. Akala ko may seryoso pa siyang sasabihin. Pagpasok namin sa study room, mula sa drawer ng kanyang mesa, kumuha siya ng isang pamilyar na sobre. Iyon ang ipinangako ni Madam Lu at ang draft ng divorce paper na sinang-ayunan niya. Naninikip ang dibdib ko. Natigilan ako at tinitigan siya. Hawak niya ang divorce paper na iyon. Lumapit siya sa akin. Tinitigan ako ng kanyang malalalim na mga mata. Tapos, sa akin, sa harap ni Gieng, Lu, at ni Lu Jingyu, na sumunod. Ang diborsyo, dahan-dahan, unti-unti, pinunit-punit. Nahulog ang pira-piraso, hinawakan ako sa kamay. Mababa ang boses, malinaw bawat salita. Tumama sa puso ko. Ang diborsyong ito, hindi ito ang gusto niyang ibigay sa akin. Sabi niya, simula ng hawakan pulso ni Jingyue at pinagsorry siya ng matalas. Puhusan kay Lin Ruowei, pero nagkunwaring inosente. Pagtuklas sa bitag ni Shen Yanji, mahinahong inakit ang ahas palabas. Alam niya, pinakasalan ni Lu Jingyan ay hindi asawang kontrata na kailangan palayain pagkatapos ng pangako. Sabi niya, matalino, matatag, matapang ang gusto ni Lu Jingyan, asawang makakasama niya sa buong buhay. Sabi niya, pilit noon ng sitwasyon, pansamantala ang kontrata. Pero ngayon, tapos na ang gulo. Tatanungin niya kung handa yung kontrata, palitan ng isa pang kontrata ng kasal. Forever? Nagniningning ang mata. May tiyak na pagmamahal at pag-asa. Tiningnan ko ang pira-piraso. Tumingala sa kanya. Biglang umagos ang luha. Hindi agrabyado, kaluwagan, nakakaantig, lubos na kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, tumango ako ng mariin. Sumubsob sa kanya. Binasa ng luha ang kanyang damit. Paos ngunit matatag na sinabing, oo. Mahigpit niyakap ako, Jingyan. Parang niyakap ang kayamanang natagpuan. Tahimik na nagpahid luha sigang. Lu, si Jingyue, napahawak sa bibig, namumungay mata. Sa sandaling iyon, alam ko natapos na ang plano kong tumakas. Ang isa pang buhay na tunay para sa akin. Lin Wanqing, kasi simula pa lang. Naalis na ang banta ni Shen Yanji. Hindi naging kampante si Lu Jingyan. Alam niyang matagal nang nag-ugat si Shen Yanji sa Fengtian. Malalim ang ugat, kailangang mabunot ang mga natitira. Kung hindi, walang katapusan. Ginamit niya ang pag-aalala ng tao matapos bumagsak si Shen Yanji. Mabilis siyang kumilos, isang banda. Sa mahigpit na paraan, nilinis niya ang mga opisyal sa hukbo na maaaring may kaugnayan sa pamilyang Shen. Yung mga dapat tanggalin, tinanggal. Yung mga dapat imbestigahan, inimbestigahan. Yung mga dapat isama, isinama. Nakipag-alyansa siya sa ibang puwersang matagal ng kontra sa pamilyang Shen. Nilinis ang natitirang kaalyado ng pamilyang Shen sa politika at negosyo. Sa panahong iyon, si Lu Jingyan ay abala pa rin. Madalas hating gabi na siya umuwi. Pero sa tuwing uuwi siya, kahit gaano pa siya kagabi, pumupunta muna siya sa kwarto ko. Minsan tulog na ako. Uupo siya sa tabi ng kama at titingin sandali. Aayusin ang kumot ko bago umalis. Nararamdaman ko, nasa kanyang paraan. Para sa aming mapayapang kinabukasan, inililinis ang lahat ng hadlang. Minsan, kapag may libre siya sa araw, isinasama niya ako para mamasyal. Hindi ito para sa negosyo. Simpleng pagtingin lang sa mga lansangan ng Fengtian. Kumain sa bagong bukas na western restaurant o pumili ng bagong tela sa tindahan ng seda. Sabi niya, dati ay pinagtiisan ako. Lagi akong nakatago sa maliit na bakuran. Mula ngayon, saan man ako pumunta, sasamahan niya ako. Ang pagbabago niya ay banayad at maingat. Unti-unting pumapasok sa buhay ko. Ang kapangyarihan ng pamilyang Lu sa Fengtian ay lalong naging matatag. Ang prestihiyo ni Lu Jingyan ay umabot sa bagong antas. Wala nang nangahas na banggitin ang kanyang pagkabihag. Sa halip, bata pa siya, ngunit may kakayahan, mahigpit sa pamamahala ng hukbo, at may malasakit sa kapwa iyon ang papuri. Alam ko na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang dugo, pawis, at estratiya. At ako ay nagpapasalamat na nasa tabi niya, na naging saksi at kasama sa lahat. Nang bumuti na ang sitwasyon, lagi kong iniisip sina nanay at bunso. Kahit na matagal nang nagpadala si Lu Jingyan ng mga tao
para alagaan sila ng lihim, kaya nakaalis sila sa direktang kontrol ng pamilya Lin. Bumuti ang kanilang buhay, ngunit gusto ko pa ring isama sila sa akin. Sinabi ko kay Lu Jingyan, hindi siya nagdalawang isip. Kinabukasan, nag-ayos na siya ng sasakyan at mga guwardiya. Siya mismo ang sumama sa akin sa pagbalik sa pamilya Lin. Ngayon, tatawagin na lang itong lumang bahay ng mga Lin. Halatang sira-sira na ang bahay, madalang ang tao. Nalaman ni Liu Yuru na dumating kami at lumabas siya, natakot na takot. Tumanda na siya ng husto. Simple, ang damit. Wala na ang dating pagmamataas sa kanyang mukha. Tanging maingat na pagsuyo at takot na hindi mawala. Ayaw ko siyang kausapin. Diretso akong pumunta sa gilid na bahay ni nanay at bunso. Mas maganda ang hitsura ni nanay. Tumangkad na, si Lin Sheng. Nakasuot siya ng malinis na uniforme ng estudyante. Matay maliwanag. Nakita ako. Biglang lumuha si nanay. Ang bunso ay tuwang-tuwang na sumigaw ng ate. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Sinabi kong, susunduin sila pauwi. Si Lu Jingyan ay nakatayo sa likod ko at yumuko siya nang may paggalang kay nanay. Tawag biyenan at tinapik ang balikat ni Lin Sheng at sinabing dito na ang kanyang tahanan. Tumingin si nanay kay Lu at tumingin sa akin. Puno ng luha. Ngunit masaya. Hindi kami nagtagal. Nag-impake ng simpleng bagahe. Wala naman talagang dapat impake. Ang mahalaga ay ang mga lumang bagay ni nanay at ang mga libro ni Lin Sheng. Nang umalis, nakatayo si Liu Yuru sa gate. Nakatingin, nanginginig ang labi niya. Sa huli, walang sinabi. Yumuko siya ng malalim. Umalis na ang sasakyan sa pamilyar na eskinita. Lumingon ako at nakita ang lumiliit na pinto ng bahay. Tahimik ang aking puso. Nakaraang dilim. Sa wakas, tuluyan nang naiwan. Bumalik sa mansyon. Si Ginang Lu ay nagpalinis na ng malawak na silid panauhin. Lahat ng gamit ay ang pinakamahusay. Hinawakan, si nanay masayang nag-uusap at nag-utos na magpatawag ng sikat na doktor mula sa Fengtian para suriin ng mabuti si nanay. Tinitigan ang mga masaya at panatag ng ngiti ni nanay at bunso. Tinitigan ang tapat na pagtanggap ni Ginang Lu. Tinitigan si Lu Jingyan na nakatayo sa tabi ko. Hinawakan kamay ko, alam ko na mayroon na kaming tahanan. Nalutas na lahat ng isyu. Si Madam Lu nagsimulang mag-ayos na magdaos muli ng isang engrandeng kasal. Sabi niya, noon ay pansamantala lang. Di iyon valid. Manugang niya, kailangan ng tamang kasal. 8 andas. Marangal pakasalan. Ngumiti at umango si Lu Jingyan, sabing, dapat ayusin. Gusto niyang malaman ng lahat sa Fengtian. Si Lin Wanqing, ikinasal kay Lu Jingyan ng marangal. Parang pulot sa puso ko. Matamis at medyo nahihiya ang paghahanda sa kasal. Karamihan ay sa Madam Lu at Lu Jingyue. Masayang pumili ng magandang araw. Listahan ng bisita. Pag-usapan ang kasal. Kahit abala Lu Jingyan, ngunit naglaan ng oras. Sumama para mag-order ng gown at cheongsam. Pumili ng alahas sa alahasan. Pinayagan akong pumili. Kunin mo ang gusto mo. Tinuro ko ang isang set ng ruby. Walang sabi-sabi, pinapak niya agad. Sinusuot ko ang gown. Lumabas siya sa dressing. Lumiwanag ang mga mata niya. Pagkatapos lumapit, natural niyang inayos ang aking belo. Sabi niyang maganda. Mainit na hininga niya sa tainga. Namula agad ang mukha ko. Araw na iyon, sa mansyon ng Lu, ay puno ng kasiyahan. Ang mga alila, naglalakad na may ngiti. Si Manang Jiang ay laging nakangiti. Sabi niyang, swerte ako. Madalas din akong nakatitig sa salamin. May ngiti ang mga mata. Babae na namumula ang mukha. Halos di ko kilala ito ang dati Lin Wanqing na nagtagot nagtiis sa sulok ng Lu. Dati, pinapansin, pinahahalagahan, minamahal ng lantaran. Ganito ang pakiramdam, puno ng saya, ang paghihintay ko. Ang araw na maging tunay na nobya niya. Gandang panahon. Pinalamutian ng bago ang mansyon ng Lu at ang buong kalye. Nakasabit ang mga pulang laso. Puno ng bulaklak ang daan. Tumutugtog ang military band ng masayang musika. Walang tigil ang mga sasakyan ng bisita mula pa umaga. Halos lahat ng importanteng tao sa Fengtian ay dumalo. Nakasuot ako ng puting western wedding gown. Kasama ko sina Aling Jiang at ang abay. Dahan-dahang naglakad patungo sa masayang bulwagan. Pinagawa ni Lu Jingyan ang wedding gown sa isang master tailor sa Shanghai. Perpektong akma na para akong kumikinang. Sa dulo ng red carpet, nakasuot si Lu Jingyan ng dark blue military dress uniform. Tuwid ang tindig, parang pine tree. Puno ng medalya ang kanyang dibdib. Lumingon siya, dumaan ang kanyang tingin sa maingay na karamihan. Tumpak na tumama sa akin sa sandaling iyon, parang puno ng bituin ng kanyang mga mata. Malambing at tiwala ang ngiti sa kanyang labi. Lumapit siya sa akin ng malalaking hakbang. Iniabot ang kanyang kamay. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang palad. Mahigpit niyang hinawakan. Mainit at malakas ang kanyang kamay. Tuloy-tuloy akong inakay patungo sa tagapagkasal. Pinaghalong kanluranin at Chino
ang seremonya. Una naming pinugayan ang mga ninuno ng Lu at si Ginang Lu bilang pasasalamat sa pagpapalaki. Napaka-elegante ni Ginang Lu ngayon, nakatingin sa amin, may luha sa kanyang mga mata, puno ng kasiyahan. Pagkatapos, nagpalitan kami ng singsing at kasulatan sa harap ng tagapagkasal. Inilagay ni Lu Jingyan ang singsing na may diamante sa aking ring finger. Inilagay ko rin ang isang simpleng singsing sa kanyang kamay. Ang kasulatan ay nasa pulang papel na may gintong tuldok. Ang aming mga pangalan ay nakasulat ng magkatabi. Lu Jingyan, Lin Wanqing. Inihayag ng tagapagkasal na tapos na ang seremonya. Nagpalakpakan ang mga bisita, walang tigil ang mga pagbati. Masiglang pumalakpak si Lu Jingyue. Mas masaya siya kaysa sa akin. Tapos na ang seremonya. Hawak ni Lu Jingyan ang aking kamay. Nag-toast sa bawat mesa. Pinrotektahan niya ako sa tabi niya. Siya ang uminom ng karamihan ng alak. Mahinang nagtanong kung pagod ako. Kapag may importanteng bisita, maayos niyang ipinakilala na ito ang aking asawa, Lin Wanqing. Ang kanyang mga kasamahan ay nang asar. Pinaikwento kung paano niya nakuha ang napakagandang asawa. Ngumiti si Lu Jingyan at nagtaas ng baso. Tumigil ang kanyang tingin sa aking mukha. Nasasabi na lahat kahit walang salita. Ang kasal na ito, engrande, marangal, puno ng pagpapala. Hindi lamang nito inihayag ang opisyal na simula ng aming kasal. Ipinakita rin nito sa lahat ang katatagan ng pamilya Lu at ang posisyon ni Lu Jingyan at ako, Lin Wanqing. Sa wakas, hindi na ako ang tangang pumalit na laging nasa anino, kundi hayagan, nakatayo sa aking nararapat na pwesto, nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ng kasal, unti-unting bumalik sa payapang init ng tahanan ang buhay. Ganap kong inalis ang aking pagkukunwari. Hinarap ko ang lahat sa Lu Mansion ng totoo. Si Ginang Lu ay nagsimulang ipaubaya sa akin ang mas maraming gawaing bahay. Natuto akong magbasa ng mga ledger, mamahala ng mga katulong, mag-ayos ng mga handaan. Noong una ay medyo mahirap, pero ako'y maingat. Magaling ang memorya ko at handang matuto. Mabilis akong naging bihasa, sinisikap kong maging patas sa lahat. May timpla ng mahigpit at mabait sa mga alila. Unti-unti akong naging iginagalang ng lahat sa bahay. Sa kombinasyon ng Western at Chinese medicine, unti-unting bumubuti ang katawan ni nanay. Bumubuti ng paunti-unti. Namumula na ang kanyang mukha. Pumasok si Lin Sheng, ang bunsong kapatid ko, sa pinakamagandang eskwela sa Fengtian Mas. Naging masipag siya sa pag-aaral. Sabi niya, gusto niyang maging katulad ng aking asawa, maging isang may kakayahan, isang lalaking matatag at marangal. Hinahangaan siya ni Lu Jingyan. Tinuturuan niya si Sheng sa kanyang libreng oras. Dinadala siya sa kampo militar para makakita. Para siyang isang ama sa kanyang nakababatang kapatid. Naging mas mature na si Lu Jingyue. Hindi na siya pabigla-bigla. Minsan, lumalapit siya para matuto ng pag-aayos ng bulaklak. Pagtikim, o magkasama kaming nagplano ng regalo para sa kaarawan ni Ginang Lu. Lalong naging matatag ang aming samahan. Bilang magkapatid, abala pa rin si Lu Jingyan sa kanyang mga tungkulin sa militar. Kahit abala siya, araw-araw, ay umuuwi siya para samahan kaming kumain ng hapunan. Sa habag, magkukwento siya ng mga nakakatawang balita sa labas. Makikinig sa mga pag-aaral ni Sheng. Tatanungin ang kalusugan ni nanay. Laging masaya at mainit ang kapaligiran. Sa gabi, madalas siyang magtrabaho sa opisina hanggang hating gabi. Magluluto ako ng tsaa na pampakalma o maghahanda ng merienda para ihatid sa kanya na, minsan, kapag pagod siya, tahimik akong uupo sa tabi niya saglit. Wala akong sasabihin. Ang aming pagsasama, hindi ito maingay o dramatic. Ngunit, sa araw-araw na maliliit na bagay, nag-ipon ng malalim na pagkakasundo at pagmamahal. Isang tingin, isang galaw, sapat na para malaman ang damdamin. Pagkalipas ng 2 taon, nanganak ako ng babae. Sobrang saya ni Lu Jingyan. Pinangalanan siyang Lu Aning. Ibig sabihin ay tahimik na panahon, payapang tahanan at bansa. 1 taon ang lumipas, isinilang si Lu Huaijin. Nabuo ang kumpletong pamilya. Naglalaro ang mga bata sa tabi namin. Nagdulot ng walang katapusang tawanan sa Lu Mansion. Masaya si Ginang Lu sa kanyang mga apo. Masaya siya buong araw. Mukha ni Lu Jingyan, young marshal, ay mahigpit. Kapag kaharap ang kanyang mga anak, saka lang nagpapakita ng bihirang, lambing na walang reserba. Patuloy niyang binabantayan ang Fengtian. Nagpursigi sa pamamahala. Nag-ayos ng hukbo, nagpatayo ng kanal, udyo komersyo. Nakamit ang pagmamahal ng bayan. At ako, bukod sa pamamahala ng sambahayan ng Lu, minsan ay bilang asawa ng young marshal, sumasali sa mga charity event, nagbibigay ng tulong sa mga kababaihan at bata na biktima ng digmaan. Sa isang libreng hapon, sumisikat ang araw sa bintana. Balkon ay puno. Itatabi ni Lu Jingyan ang gawaing militar. Sasamahan niya akong umupo sa rattan. Sumandal ako sa kanyang balikat at nagbasa. Minsan ay nagpapahinga siya. Minsan ay mahinang nagkukwento sa akin ng kanyang mga plano. Ang mga bata ay tumatakbo at nagtatawanan sa hardin. Ang tawa nila ay parang kampana na dala ng hangin. Ang dating kontrata, matagal nang naging pag-ibig na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang dating paghihirap at pagmamaniobra. Hinubog ng panahon, ang tahimik na pagsasamang ito. Magulong panahon,
magkaroon ng ganitong mundo, magkahawak kamay kasama ang mahal sa buhay, panoorin ang paglaki ng mga anak, protektahan ang pamilya. Marahil, ito ang kapalaran para sa lahat ng aking pagtitiis at pagpupursigi. Ang pinakamagandang gantimpala, ang natitirang buhay ay mahaba at kami tiyak na magsasama tayo ng may iisang puso. Taon-taon ay payapa.